Exodus ay mayroong 40 chapters. Lampas na tayo na 1/4. Kasi ano ba yung 1/4 ng 40? Ano daw yung 1/4 ng 40? 10. Grabe, okay? Magaling kayo, di ba? Nag-iisip, okay? Siyempre, ang 1/4 ng 40 ay 10. Okay? Lumampas na tayo kasi nasa 11 na tayo. Tama? At meron na tayong mga napagkwentuhan na mga plague. Okay? Ano daw yung mga plague na yun? May ilang plague na tayo na pagkwentuhan? Ilan na yung plague na napagkwentuhan natin? Plague ng Egypt, yung pinataw ng Panginoon sa Egypt dahil si Pharaoh ay matigas ang ulo at ayaw niyang ano bang gusto ng Panginoon? Pakawalan ang mga Egyptian sa Egypt para sila ay maglingkod sa Diyos at dali ng Diyos sa lupang pinangako niya. Okay? Pinangakong lupa, Kanaan yun, no? Okay? Ano yung unang-unang plague? Water to blood. Galing, Alex, no? Ano pa? Second plague. Poka. Ano na yan? Frogs. Okay? Sumunod na plague. Lice. Kuto, di ba? Pang-apat na plague. Ano yun? Lice. Okay? Pang-limang plague. Ito yung namatay yung mga kambing natin. Yung mga alaga natin kalabaw. Ano yan? Murine, no? Livestock, no? Plague ng mga hayop. Okay? Pang-anim. Ano yung pang-anim? Hindi mo mga ganito. Ano sa mga magkain na hindi, bulutang. Hindi, mas matindi pa sa pigsa. Boil. Mas matindi pa yun sa ano natin, bulutong. Yung bulutong, maliit lang. Yung pigsa, malaki yun. Meron yung mata. Tapos pag ginanong mo ng bote, plak! Tumatalsik dun sa pigsa. Yeah. Kulay green yun. Yeah? Ang sakit nun. Di ba? Ate Julia, masakit ba yun? Ang sakit nun. Okay? Okay, boil. Sumunod ay umuulan na. Yelo, umuulan. Ano daw yun? Ano daw yung pangalan? Umuulan na. Hail. Okay? Yung pang-7, yung pang-8, tumatalon yun. Kumakain na. Sibugero. Tumatalon-talon. Okay. Locust, mas malaki pa sa tipaklong. Yung tipaklong, maliit lang. Yung locust, malalaki. Pag kumain yun, sibugero yun. Lakas kumain yun. Sa bahay namin, may tipaklong. Okay. Locust. Yung pang-siyam, darkness, hindi mo makita. Nandito na tayo sa pang-10. Hindi, ewan ko kung hindi pa papakawalan ni Pharaoh yung mga Israelites. Tingnan natin, yung sinasabi ng kwento. Okay? Buksan natin yung ating Bibles sa Exodus. Okay? And the Lord said unto Moses, nangyari na yung lahat ng 10 plague. Okay? Nangyari na lahat yun. Okay? And the Lord said unto Moses, yet will I bring one plague more upon Pharaoh. Okay? And upon Egypt. Afterwards, he will let you go hence. When he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether. Ipagtutulakan na kayo. Sige na, walis na kayo. Okay? Yan daw. Itatrust na nila, pagtutulakan na sila. Gusto nyo, sige na, walis na kayo. Ano na. Okay? Willing na sila ang paalisin. Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbor, and every woman of her
neighbors jewels of silver and jewels of gold. Okay? Ang sabi ng Panginoon dito, ano? Ano sabi ng Panginoon? Speak now to the ears of the people and let every man borrow. No, sasabihin niya, every ear. Bakit ba every ear? Kailan ba sinasabi pag ano, every ear? Paano sinasabi every ear? Kasi, yan sa gawin mo. Maghiram ka ng mga jewels, silver, gold. Hiramin mo lahat yun. Wala nang balikan. Atin na yun. Okay? Sinasabi sa ears, no? Binubulong. Okay? Yan daw ang sabihin sa mga tao. Siyempre, huwag mong pagkakalat na manghihiram tayo, tapos aalis na tayo. Di ba? Inaano na yan, sinisikreto nila dahil alam nila na sila ay palalayain na sa Egypt. At sila ay lalaya ng not empty-handed. Wala silang dala. Lalaya sila, mayaman sila. Ganun sila lalaya sa Egypt. Okay? Gusto nyo ba yun? Kunyari, alis na kayo ng halahala. Hindi kayo alis ng halahala na kayo ay mahirap, mayaman na kayo. Alis ba kayo ng halahala pag mayaman na kayo? Ang sarap dito eh, di ba? Papatayo na lang ang bahay dito. Pero sila, hindi talaga sila taga doon. Merong nilaan na lugar para sa kanila ang Panginoon. Yun nga yung promised land sa Kanaan. Okay? Yan. Sabi dyan, tingnan natin. Ito yung, meron lang ako 2 punto dito sa kwento natin ngayon. 2 points. Okay? Balikan natin yung sinabi ng Exodus 3:19-22. Tingnan natin kung anong sinasabi doon. Okay, papabasa ko sa inyo to. Exodus 3:19 hanggang 22. Basa. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof, and after that he will let you go. 21. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. But every woman shall borrow of her neighbor, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and ye shall put them upon your sons, and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. okay, i-spoil daw nila yung mga Egyptians. Okay, hindi nila sila ninakawan, sila ay nanghiram. Tama? Okay? So, sobrang hirap ng pinagdaanan ng mga Egyptians. Tapos nakikita nila na yung cost nun ay yung pagkikip nila ng mga Israelites. Ang ginawa nila sa sobrang, trust nga sila, yung sobrang ano, sige na, sa inyo na yan. So, sobrang hirap na pinagdaanan ng mga Egyptians. Okay? Alam niyo yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Hindi pa, di ba? May mga ganon, may mga ganong instances na kunyari may gusto ka, tapos hinihingi mo sa magulang mo, gusto ko ng cellphone, kunyari, kailangan mo talaga ng cellphone, at hinihingi mo yun sa magulang mo. Eh kung hindi naman kayo ganun pa, no? Na may pera, okay, pero patuloy mong hinihingi yun, di ba? Minsan, nakukulitan yung magulang mo. Sige na nga, bibilang ko na nga ito, pag-iipunan ko na nga ito. Yan, minsan ganun, di ba? Na ibibigay sa inyo yung gusto nyo. Kasi nga, kayo ay minsan makulit, o minsan karapat-dapat na ibigay yun sa inyo. Okay? Ganun din sa panalangin, sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, manalangin ka ng manalangin. Okay? Kung yan ay kalooban ng Panginoon, ibibigay yun ng Panginoon. Ganun din ang nangyari dito, no? Okay?
Ano daw? Every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house jewels of silver, jewels of gold, and raiment. Hindi lang mga alahas, di ba? Damit din. Okay? Mahalaga ba yung mga damit? No? Ngayon ba mahalaga ang damit? Okay, ang tao may pangalis, may pangbahay, di ba? Mahalaga yung damit, di ba? Kasi yung damit, minsan yan ay magre-represent sa iyo. Kunyari, pupunta kang church, ang damit mo ay sira-sira, okay ba yun? Okay lang. Kaso lang kung meron ka namang damit na mas maganda doon sa damit mong yun, masusuotin mo yung damit mong yun kasi yun ay magre-representa sa iyo. Tama? Okay. Okay. Gusto nyo ba pagka, kunyari, pupunta kayo sa school, yung damit nyo sira-sira, ayaw nyo as much as possible, di ba? Pero kung yun lang ang kayang idamit, yun muna for a meantime. Pero, pag meron ka ng kakayahan, bibili ka ng mas maayos na damit para yun ay, yun ang yung susuotin. Kasi mas magandang suotin yung maayos, malinis na damit kaysa sa sira-sira at maduming damit. Tama? Okay, ganun din dito, damit, mahalaga yun, you know? And ye shall put them upon your sons, saan daw ilalagay? Sa mga anak nila. Upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. Hindi lang para sa iyo, para sa buong pamilya mo. Okay, ang dami nun, di ba? Okay, ano bang mga mahalagang alahas ng babae? Ikaw, kwintas, sing-sing. Okay, sa kanila may mga bracelet pa yun. Okay, malalaking bracelet. Okay, ano pa? Sa kanila kasi may mga iba kung saan-saan man di ba? Tapos yung mga adorning sa buhok, di ba? Ang dami yun, yung mga tiara, yung ginagamit ng mga Miss Universe, di ba? Yung mga ganon, di ba? Maraming mga accessories. Sa mga lalaki, simple lang ng lalaki, di ba? Minsan kwintas, minsan relo, yeah? Sing-sing, okay? Nagamit natin. Tipika, pero mas marami, typically, marami yung accessories ng babae. Okay? Kaya yan, lahat yan ay na-spoil nila, no? Ang pinapakita lang dito ay yung salita ng Panginoon ay tinutupad niya. Okay? Kung anong sinabi niya, mangyayari. Niniwala ba kayo doon? Pag sinabi ng Panginoon, ililigtas kita sa iyong kasalanan. Gagawin ba ng Panginoon yun? Yes, mamaya, yung second point natin. Okay? Yun yung mahalaga ng point natin mamaya. Okay, sabi dyan, okay, ang salita ng Panginoon ay may control. Okay? Pag sinabi niya, ginaganap niya. Okay? Siya ay may control ng lahat, no? All things work together for good. Okay? Lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa para sa ating ikabubuti. Alam niyo ba yun? Kung kayo ay nasa Panginoong Hesus, sabi doon, pero hindi yung lahat, kung puro kasalanan yung ginawa mo, bisyo, hindi. Ginawa mo yun para sa'yo. Okay? Hindi mo yung ginawa para sa Panginoon. Okay? Ginagawa, lahat daw nagkakalakit-lakit, merong ups, may down, may ups, may down sa buhay natin. Yan daw ay nag-work para tayo ay lalong magpabuti sa Panginoon. Okay? Yung mga pagsubok, di ba? Mahirap na assignment. Ano ba mga matitinding pagsubok sa mga kabataan? Ano yung mga matindi nyo ng pagsubok sa kabataan? Mga medyo mga malalaki, mga love life, mga crush. Di ba? Ano ba yung crush? What is crush? Maghanga. Kala ko aeroplano na. Okay. Crush landing pala. Okay? Yun. Simple pa yan. Okay? Pag lumaki kayo, may mga problema na matitindi. Di ba? Minsan may life and death na problema. Lalo pag nagkasakit ka, di ba? May mga matitinding problema. Pero lahat yan ay nagkakalakit-lakit na gumagawa para sa ikabubuti mo kung mahal mo ang Panginoon. Okay? Yung mga tinawag ng Panginoon para sa Kanya. Tinawag ba kayo ng Panginoon para sa Kanya? Sino yung mga ligtas dito? Okay, salamat sa Panginoon. Huwag yung tignan yung ibang tao.
alam niyo muna na kayo ay ligtas sa Panginoon. Tama, yun ang pinaka-mahalaga. No? More now. Ang Panginoon ay may control. Okay? Pag sinabi niya, ginaganap niya. Mahirap bago pa mangyari yun, nagkaroon pa ng pagpapahirap sa mga Egyptian, nagbigay ng mga plague, 9 na plague, bago pa nangyari na, ito na, yung fulfillment ng salita ng Panginoon. Pag alis natin dito, mayayaman tayo. Okay? Aalis silang mayaman. Hindi sila umalis ng kawalan. Okay? Sabi dyan, nasa na tayo? Balik natin yung 11. Exodus 11. Nasa na tayo doon? And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian. Moreover, the man, Moses, was very great in the land of Egypt. Okay? Hindi ko pa makikilala si Moses noon. Nagsasabi siya ng katotohanan. Yung katotohanan sinasabi niya nangyayari. Okay? Minsan tayo ganun, no? Bilang mga Kristiyano, no? Huwag niyong idadaw yung sarili niyo. Okay? Ipakita natin na totoo yung salita ng Panginoon sa mga sinasabi nating salita. Okay? Alam niyo ba yun? Okay. Kristiyano ba yan? Mura ng mura? Okay ba yun? Kristiyano ba yan? Ganyan? Puro chismis yung pinagsasabi? Gusto niyo ba yung ganon? Ay, Kristiyano ba yan? Nangangaway yan eh. Yung mga Kristiyano, dapat mapakaibigan tayo. Kasi nga gusto nating i-share yung pinaka number 1 na dapat nating ibahagi sa mga tao. Okay, yan ay kaligtasan. Diba? Mamaya, yun yung second point natin. Maganda yun. Okay. Was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servant, and in the sight of the people. No? Lahat, no? Si Pharaoh na lang hindi naniniwala kay Moses eh. Di ba? Parang, ano ba to? Ikaw na lang? Eh, ikaw pa naman yung nagdidesisyon. Okay? Alam niyo ba sa isang organization may tinatawag doon champion? Alam niyo yung champion? Ano yung sabihin nun? Yung lahat ng mga desisyon kaya niyang gawin. Yung lahat ng desisyon kaya niyang desisyonan. Okay? Yan yung mga presidente ng kumpanya. Okay? Pag sinabi niya, magkakaroon kayong bonus, magkakaroon kayong bonus nun. Okay? Pag sinabi niya, walang bonus, wala kayong bonus niyo. Kasi siya yung nagdidesisyon, siya yung pinaka-champion doon. Kahit na anong sabihin ng ibang mga tao doon, pag ayaw niya, hindi mangyayari. Pag gusto niya, mangyayari. Ganun si Pharaoh. Eh, siya yung pinaka-champion. Pero lahat na ng mga servant niya naniniwala na sa sinasabi ng Moses. Pero si Pharaoh, hindi pa rin naniniwala. Dumaan na yun, 9 na plague. Ganun siya katindi. Ganun katigas yung kanyang puso. Ganun pinatigas niya yung puso niya at pinatigas ng Diyos yung puso niya. Okay? And Moses said, "Thus saith the Lord, about midnight will I go out into the midst of Egypt, and all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, and even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill, and all the firstborn of the beast," or of beast. Okay? Lahat daw, mamamatay, dadaan daw, yung angel ng Panginoon. Okay? At lahat daw ay, lahat ng firstborn. Lahat ba ng pamilya may firstborn? Panganay. Okay? Panganay. Ano dyan? Firstborn of Pharaoh that seated. Okay? Dito firstborn. Dito sinabi na lalaki. Pero ang ano yan, panganay na lalaki sa ibang mga verses. Okay? Firstborn. Male. Son or son. Lahat ba may mga panganay? Okay? Meron. Okay? Lahat meron panganay. Lahat apektado ba nitong 10 plague? Okay? Hindi lang ito mamamatay yung hayop nila. Meron dito, may mamamatay yung hayop. Mamamatay yung katulong nila. Hindi, lahat sila mamamatayan. Gusto niyo ba yun?
Nakita na kayong lugar na sunod-sunod yung maraming patay? Sa amin gusto San Mateo, pag may namatay dito, sunod may mamamatay ulit dito. Sunod-sunod yun, habang dinadaan naman daming patay. Para silang nagtataya-tayaan yung mga patay doon. Pag nataya, patay. Ganon, ano? Ito, imagine mo lahat ng pamilya may mamamatay. Kasi lahat naman may firstborn, di ba? And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it anymore. One time, big time lang yun. Okay? Wala na daw mangyayari no, na ganon. At hindi pa yun nangyayari magpakailanman sa kanila na lahat ng mga firstborn mamamatay. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that the Lord that put a difference between the Egyptians and Israel. Ang aso, ano bang ginagawa ng aso? Pag nakadinig lang yan ng kaluskos, anong gagawin ng aso? Kakahol. Okay? Pag may kaguluhan, ang unang mag-iingay niyan, aso. Okay? Sa Egypt, lahat ng aso siguro umaangon, umaganon. Kasi lahat na namatay, magulo. No? Pagdating sa Egyptian, ang tahimik, walang tumatahol na aso. Okay, ang ganda rin itong ano yun. Kasi nga, peaceful. Tahimik. Nakapunta na ba kayo sa lugar na tahimik? Yung minsan gusto mo yun, tahimik na lugar, di ba? Yung napaka banayad, peaceful, no? Ang sarap na, pag gising mo sa umaga, maganda yun, lalo na, makit ka dito sa taas. Napakatahimik mo, magbasa ka ng Bible, parang naririnig mo yung salita ng Panginoon, parang binubulungan ka ng Panginoon. Sobrang tahimik, sobrang katahimik at sinasabi na, sobrang katahimikan, ako'y nabibingi. Sounds of silence. Against men or beasts, that ye may know how that the Lord that put difference between Egypt and Israel. Ito yung ating second point. Okay? God gave distinction of God's people. Meron tayong pagkakaiba sa mga sanlibutan. Tulad nito, maingay na yung mga Egyptian. Nako, ang gulo nila. Okay? Daming umiiyak. No? Ang mundo, ganun ngayon. Daming umiiyak. Nitong Saturday lang, no? Pumasok ako ng late kasi mga 2 o'clock siguro nasa Cubao ako. Ang daming mga ano doon, mga kabataan, mga bading, mga queer, yung mga iba-iba yung mga itsura nila. Pag tingin naman, ano ba ito? Ano nang nangyayari dito? Meron pala doon, K-papangit, K-papala. Ang daming mga kabataan paikot doon sa Araneta Coliseum. Sabi ko, ano na nangyayari dito? No? Yung iba tumatakbo, makakuha lang ng mga flyers. No? Nagkakagulo sila doon. Sabi ko, kung ang Panginoon lang ang kinagkaguluhan nila, alam lang nila. Pagka nakita nila hindi pa, parang mahihimatay. Ano ba ito? Diyos ba yun? And Diyos na, hindi natin ginaganon eh. Okay? Ang gulo ng mundo. Ang Panginoon, binigyan tayo ng distinction. Tayo, tahimik, banayad. Okay? Meron tayong kapayapaan sa Panginoon. Sila, wala. Okay? Hinahabol nila yung mga tao na wala namang kaguluhan. Pinag-uusapan yung mga bagay na walang kaguluhan. Okay? Sila'y umiiyak sa mga bagay na walang kaguluhan. Okay? At tayo ay banayad, tahimik, at makikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Distinction. Merong pagkakaiba. Okay? Sana ganun nga. Huwag tayong maging katulad ng sanlibutan. Kung ano yung gusto ng sanlibutan, nandun tayo.
layaw, di ba? Barkada, inom, sigarilyo, vape, ano pa ang gusto ng salibutan? Sugal. Okay? Ang dami ngayon, mga app, puro sugal. No? Papautangin ka muna. Wala kang pera, bibigyan kita ng pera para magsugal ka. Okay? Babae, lalaki, pinagkakaguluhan. Mga artista, binabago yung mukha. Tapos yung mga inigidol nila, ganda ng mukha na. Dati, pangong-pangaw yun. Ngayon, ang damos na ng inom. Ano, Pinocchio. Okay? Yung mga lalaking matitikuno dapat, pinapahalo nila. Ang lalambot. Yung mga kutis, ang pipil. Para hindi, tapos yung mga babae, nakakaaba ng mga koko. Kala mo, mga witch. Okay? Makita na kayo ng witch, yung mga Ganon ang mga tsura nila, yung mga buhok, ang gugulon. Yung buhok na gano'n, kulot-kulot, ang buhok. Tayo gano'n. Ang gulo. Merong distinction ng Panginoon. Tama? Okay. Hiniwalay ng Panginoon ang mga anak niya sa mga hindi niya anak. Okay? Okay, nandun tayo. And all this, thy servant shall come down unto me and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee. And after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger. Okay? Yan. Kinausap niya si Pharaoh, no? Okay? Ayaw pa rin ni Pharaoh, napakawalan sila. Okay? Yung mga servant ni Pharaoh, gusto na silang malis na kayo. Si Pharaoh, ayaw pa rin. And after that, I will go out. And he went out from Pharaoh. Yan ang mangyayari. Sinabi na niya kay Pharaoh, saying, Get thee out. Yan pang sagot ni Pharaoh sa kanya. Malis ka dito. And all the people that follow thee. And after that, I will go out. And he went out from Pharaoh in great anger. Tigas ng ulo. Ganyan ba tayo? Matigas ba ulo natin? Gusto niyo ba makalaban ng Panginoon? Gusto niyo ba ng 10 plague? Isang plague pa lang yata, balik na kayo sa Panginoon. Pero merong mga tao, tinatigas nila yung puso nila, ayaw nila sa Panginoon. And the Lord said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. Yan naman ang pangako ng Panginoon. Hindi na yan makikinig sa'yo. Matigas talaga ang ulo niyan. Para mapakita ko ang aking kapangyarihan at mapamalas ko ang aking pag-ibig. Okay? Yung mga ayaw sa Panginoon, alam nyo ang mangyayari sa kanila. Yung mga sa Panginoon, alam nyo rin ang mangyayari sa kanila. Okay? Baliktaran yan. Okay? And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land. Tigas ng ulo. Ang tigas! Okay? Hindi na matigas sa ulo. Ay, pag malambot ka, matis na ano ka agad. Tigas talaga yan. Ibig sabihin ito, yung puso mo matigas. Yung ulo mo rin matigas. Ibig sabihin, doon ka kasi naisip. Mayabang. Proud. Kala mo, kaya mo lahat. Okay? Kaya ba natin lahat? Hindi. Okay? Pero ganun ang tingin niya sa sarili niya. Para siyang Diyos sa kanyang sarili. Okay? Ano ba yung 10th plague? Ano yung 10th plague ngayon? Death of the firstborn. Yan ang 10th plague. Mapapalaya ang Israelites
dahil mamamatay ang mga panganay na anak. Okay? That's the big picture or the shadow of what Jesus Christ did. Yun yung foreshadow ng ginawa ni Jesus Christ. Namatay yung panganay na anak at napalaya ang mga nanampalataya. Okay? Ganun di ba? Yun yung contrast nun. Okay? Death of the firstborn. And release of the people of God. Pinalaya sila sa bondage ng Egypt dahil namatay yung mga panganay ng mga Egypto. Dapat patay din sila nun eh. Kaso lang may ginawa para sa kanila. Para ipakita yung pagtutubos ng Panginoon. Doon pa yun sa 12 and 13. Okay? Tingnan natin yun. Doon tayo magpo-focus nun. Pero dito, tingnan lang natin yung pagliligtas ng Panginoon. Kailangan may mamatay at para mapalaya sila. Kung hindi mamamatay, hindi mangyayari yung 10th plague, ano mangyayari sa kanila? Nandun pa rin sila sa Egypt at sila ay patuloy na pinahihirapan doon. Yan ang nangyayari sa kanila. Hirap nun, ano? Sakop kayo ng ibang bansa. Actually, hindi kayo sinakop eh. Nandun kayo sa bansa nila. Okay? Mga Pilipino, ganun ngayon, di ba? May mga bansa na ayaw nila sa mga ibang lahi. Kaya ang ginagawa nila, ino-oppress nila. No? Ang tawag doon ay racism. Racist sila. Hindi ka maputi tulad namin, hindi matangos yung ilog namin tulad namin, hindi ka matangkad tulad namin. Mababang uring tao ka. Utusan ka lang namin. Okay? Yung maganda sa mga Pilipino, sanay tayo sa utusan eh. Diba? Pero, hindi dapat ganun. Okay? Inaalipin. Pero in that case, yung mga nagpumupunta sa mga ibang bansa, yan yung binabayaran naman. Diba? Ito, ewan ko anong bayad sa mga Israelites sa Egypt. Siguro naman may bayad, pero alipin sila dun eh. Kung anong paggawa sa kanila, gagawin nila. Pag tinanggal sa kanila yung mga panghalo dun sa kanilang paggawa ng bricks, tanggal yun. Okay? Sa kumpanya, minsan gano'n, di ba? Pagka boss mo, napaka makasarili, no? Kung meron kayong bonus, tinatanggal nila yung bonus. Pag meron kayong mga privileges, kunyari, meron kayong bigas, tinatanggal nila yung pagka kulang na yung kinikita nila. Eh, ang kumpanya naman, kung maayos yan, kumikita yan ang maayos. Minsan, tinatanggalan kayo ng privileges. Yung mga nagpaturok, tinatanggalan tayo ng privileges. Minsan, pag hindi ka daw nagpaturok, hindi ka na makakapag-aral, hindi ka na makakapunta sa mall. Eh, sa kanilsin lang yung mall nyo. Okay? Ganun ang ginagawa, tinatanggal yung mga privileges. No? Sabi doon no, sa inunungan ni Pastor, di ba? Wag mong, dapat ang gobyerno, alagaan ka. Hindi ka ibulig sa kamatayan. Ganun ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Para kumita sila ng pera, kahit na anong gusto nilang gawin, para makapag-generate ng pera, ay gagawin nila kahit na ikasasama ng mga tao. Sino nagpaturok sa inyo? Wala, salamat sa Panginoon. Huwag naman sana kayong magpaturok. Ano rin nagpaturok ka? Magpapaturok ka pa ba? Hindi na. Kaya buti na lang sa Panginoon at iniingatan tayo. Yung mga bata, huwag ka rin magpapaturok. Ano mang mangyari dyan, magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon natin ay mas makapangyarihan kaysa sa virus. Tandaan niyo yan, di ba? Sino mas makapangyarihan? Ang Panginoon natin. Huwag kayong matatakot. Napakaganda pa dito. Hindi nga kayo dito, anong COVID yan? Lahat ng dumi nandyan eh. Lahat ng mga virus nandyan. Pero, binigyan tayo ng Panginoon na napakagandang katawan. Ang Panginoon ang gumawa niyan. At yan ay lalaban dun sa mga virus kung ano man yan. Okay? Pero kung hindi na yan lumabang katawan mo, ibig sabihin, panahon mo na para bumalik sa Panginoon. Mas matatakot ka.
pag tinanggal ka pala dito sa katawan nito, babalik ka pala at gumawa sa atin. Kasi nga, sigurado ka ng iyong kaligtasan. Okay? Okay, nakita natin dyan yung foreshadow, okay, ng ginawa ng Panginoon. Okay? Tingnan natin sa 2 Peter 3:9. Okay? Tingnan natin ating Bible. 2 Peter 3:9. Babasa nga. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi diyan, the Lord is not slack concerning His promises or promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Panginoon, nagbibigay siya ng pagkakataon. Hindi siya yung, nagkasala ka! Patay ka agad! Yung gano'n? Nagulat siya. Ganun ba ang Panginoon? Nagsinungaling ka, tanggal tila! Ganun ang Panginoon? Hindi naman eh. Nagnakaw ka, putol kamay! Sa Saudi, gano'n. Nagnakaw ka, putol kamay. Paano pag lumabas ka ng Saudi, wala ka ng dalawang kamay, wala ka pang dalawang pa? Anong ginawa mo nun? Okay? Sabi dyan, siya ay may, ano daw dyan, mercy, meron siyang slackness, counts slackness concerning. Okay? Yung slack, inibigyan ka ng pagkakataon. Meron kang layway. Pag gumagawa kami ng mga projects, pagka kayang gawin ng isang tao mo na 3 days, naglalagay kami doon ng 2 days, slack time ang tawag doon. Binibigyan mo siya ng panahon para hindi siya ma-pressure na gawin niya yung gawain niya ng 3 days. Yun ang slack. Okay? Slack time. Okay? Ganun ang Panginoon, no? Pag nagkasala ka, hindi ka niya kagad kakastiguin. Binibigyan ka niya ng panahon para ma-realize mo yung pagkakasala, mag-humingi ka ng tawad sa kanya. Okay? Ito, binigyan pa ng pagkakataon si Pero, 9 plagues. Actually, pang 10 pa nga eh. Kung pinalaya niya na yung Panginoon, hindi na siya nagalit kay Moses, hindi na siya galit na pinaalis pa si Moses. Sayang, hindi sana mangyayari yun at nakalaya na rin yung mga Israelites. Hindi pa siya mamamatayan. Pero hindi eh. Matigas yung puso niya eh. 10 na pagkakataon, binigyan kang pagkakataon 10 beses. Hindi pa ba karapat dapat yun? Over na yun. Pag 11 pa, 11 play. Wala na. Okay? Ang Panginoon ay may patient. Meron siyang pasensya sa atin. Hindi katulad ng minsan tatay natin, no? Konting pivot mo lang eh, galit na ka. Konting pagkakamali mo lang. Minsan nagkakamali talaga tayo. Minsan nga sa ating pagkakamali doon tayo na tututo. Sana naman matuto tayo. Hindi ko tayong lumubog doon sa ating pagkakamali. Lumangoy sa ating pagkakamali. Okay? Yung iba lumalangoy. Diba? Mga kabataan ngayon, no? Mapagalitan ng magulang, sumama sa boyfriend. Nandun na sa FB, makikita mo. Missing. Okay? Pag saan ay lumubog. Okay? Pag nagkamali ka, aminin mo yung pagkakamali mo, baguhin mo. Okay? Tutulungan ka ng Panginoon para baguhin. Sabi niya sa 1 John 1:9. Punta natin. Anong kailangan mong gawin? Sabi dyan sa 1 John 1:9. Basa. We confess our sins. He is faithful and just to
forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, siya daw maglilinis nun kung i-confess natin yung ating kasalanan sa Diyos. We confess our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin tayo ng Panginoon. Gusto niyo bang linisin ng Panginoon? Lahat ba tayo karapat-dapat linisin ng Panginoon? Yes, kasi lahat tayo makasalanan. Okay? At patuloy tayo nagkakasala. Tama? Yun dito yung hindi nagkakasala. Hypocrite yun. Ako nagkakasala, mag-isip ka lang ng isang bagay na lokohan, kasalanan na gawin mo. Okay? If you think foolishness, that's a sin. Sabi sa Psalms, di ba? Hindi. Sabi dito, the foreshadow of the gospel. Okay, yun yung sa atin sa next ano natin, di ba? Yung foreshadow ng gospel. Bakit palagi sa New Testament nakikita natin yung foreshadow na ginawa ni Christ? Ang maganda doon, alam na natin yung ginawa ni Christ. Nung panahon nila, hindi nila alam na gano'n ang mangyayari. Pero nagtitiwala sila na mangyayari yun. Gets nyo? Hindi. Di ba? Yung mga instances na nangyayari dito, yung alis nila sa Egypt, yan ay pagpapakita ng kalayaan. Na ding malaya sila. Diba? Yan ay foreshadow lang ng gagawin ni Christ. Tayo naman ay papalayain ni Christ sa bondage ng kasalanan. Okay? Sabi doon. And death swallowed up. Hanapin na natin yun. Sa Romans 8 yun. Tingnan nyo kung paano tayo pinalayan mo. Death. Babasa ng 8:2. For the law of the Spirit, ready, go. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Okay, tayo ay pinalaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. Okay, parang mga Israelites, nandun sila para sila dong pinapahirapan, bondage, mga alipin. Okay? Ang ginawa ay pinatay yung mga panganay para sila ay mapalaya. Dito, ganun din na nangyari. Pinatay yung pinaka first panganay. Actually, panganay si Kristo sa mga namatay at muling nabuhay. Siya yun. Okay? Siya yung unang namatay at muling nabuhay. Okay? Pinalaya tayo saan daw? Law of sin and death. Yung pinaka number 1 na problema ng tao. Ano yung pinaka number 1 na problema ng tao? Yung kamatayan at kasalanan. Okay? Kasi yung kasalanan, it leads to death. For the wages of sin is death. Pero ang maganda doon, but the gift of God
is eternal life through Christ Jesus. Yun yung foreshadow. Yun yung nire-representa ng ba't yung nangyari itong mga to? Ganda, di ba? Merong continuity. Yung pinangako sa Old Testament ay na-fulfill sa New Testament. At ayang nag-fulfill niyan ay ang Panginoong Jesus para sa atin. Lahat tayo dapat papunta tayo sa impyerno, pero minahal tayo ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans 5:8. For God commended His love towards us while we are yet sinners, Christ died for us. Yun din ang sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun lahat ng tinanggap natin. Pag binabasa natin ang salita ng Panginoon, pinapaalala sa atin ng Panginoon kung paano niya tayo niligtas. Yun yung ating second. Yan ang ating unang punto, at pangalawang punto. Okay, tapos na yung 11. 12 na tayo next week. Okay, handa na ba kayo sa 12? Okay. Handa na pa kayo? Next week, hindi pa. Next week ulit. Ano yung next week? December ano na yun? 21? Wow, wala. Wala na kayong pasok nun, di ba? Sana nandito kayo nun, no? Okay? Para magpatuloy. Naiyak si Anthony. Tapos na tayo. Ganun lang. Okay? Ano tayong dalawang puntos natin? Ang Diyos ang may control. Ang pangako niya, tinutupad niya. Pangalawa, meron tayong distinction. Tama? May pagkakaiba. Ang mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano, ang mga anak ng Diyos sa anak ng sanlibutan. Okay? Huwag tayong sumama sa kanila. May distinction, may pagkakaiba. Pangatlo, yung kamatayan ng unang panganay ng mga Ehipto ay foreshadow ng pagliligtas ng ating Panginoon. Okay, kailangan may mamatay para sila'y mapalaya. Ang Panginoong Jesus, pag hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, walang magiging malaya sa atin sa batas ng kasalanan at kamatayan. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli. Panginoon, sa pagpapaalala ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Habang binabasa namin ang inyong mga salita, ay naalala namin, nagiging totoo ang kaligtasan na tinanggap namin sa inyo. Salamat, Ama, Panginoon, sa inyong mga salita na palaging nandyan, nagpapaalala ng ginawa mo para sa amin. Ngayon, Panginoon, dalangin namin, bigyan mo kami ng kalakasang sumunod sa inyong mga salita. At alam namin, Panginoon, patuloy, paulit-ulit sa inyong mga salita kung paano nyo ginaganap ang mga ito. Salamat po muli, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ganun sa pagsasaluhan namin merienda. Salamat po dito. Bigay ng kalakasan sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Magkakanta?